Bakas ng nakaraan, katulad ng kasalukuyan, tamis ng mga ngiti, hindi pa rin napapawi. Pusong pinagtagpo, sa'yo ay mananatili, damdaming nasasabik. Ikaw ang pinipili. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa gabing ito, pwede bang tumigil ang mundo? Pwede bang hindi na lang sumapit ang umaga? Ayoko kasing umalis si Brandon. Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung makalimutan na niya ako? Kung pwede lang sanang hindi na lang siya umalis. Paano na ako? Wala na akong kalaro. Wala na akong kasabay sa pagkain. Wala nang kakain ng itlog ng mga bibi namin. Anak, bakit gising ka pa? Sumasakit ba ang tuli mo? Tatay, hindi naman nasakit, kaya lang di talaga ako makatulog. Aalis na kasi si Brandon bukas. Pupunta na daw siya sa malayong lugar. Anak, ano naman kung aalis na si Brandon? Babalik naman siya, 'di ba? Tsaka anak, mabilis lang nalilipas ang panahon. Kaya matulog ka na. Tatay, gaano kabilis lilipas ang panahon? Anak, napakahirap naman sagutin yan. Pero kasing bilis ng pagtibok ng puso mo ang paglipas ng panahon. Kaya huwag kang malungkot kung aalis siya. Kasi alam kong babalik siya para sa'yo. Tatay, bakit parang ang sakit ng dibdib ko? Parang may sugat na kumikirot. Anak, bata ka pa kasi kaya di mo pa mauunawaan. Pero darating ang panahon, malalaman mong dahilan kung bakit parang tila ba masakit ang dibdib mo. O siya, matulog ka na. Mawawala din yan. Pinatay na ni tatay ang munting ilawan. At sa madilim na paligid, naglakbay ang aking isipan sa lugar na nais kong marating. Isang lugar na masaya. Isang lugar kung saan madalas na nauubos ang oras namin ni Brandon. Lalo na kung tag-araw. Apollo, ang init. Sunog na tayo. Teka, doon ka na sa pilapil. Ako na yung magtatalang ng saranggola. Brandon, ako na ang magtatalang ng saranggola. Ikaw na lang ang tumayo doon sa pilapil. Sige, Apollo. Naalala ko tuloy ang nakaraan. Kung saan, masayang-masaya kami. Lalo na kapag tag-araw. Hindi kasi marunong magpalipad ng saranggola si Brandon. Kaya, siya yung laging tagatalang. Kaya lang, nung pinasubukan ko sa kanya na siya yung magpalipad, ayun,
inabot na kami ng takip silim na hindi na nakalipad yung saranggola namin. At nagkulay kape na lang talaga kami. Sunog na sunog, sikat ng araw. Isa sa pinaka di ko makakalimutang nakaraan. Isang nakaraang kay sarap balikan. Anak, Apollo, gising na. Andito si Brandon. Nagulat na lang talaga ako kasi umaga na pala. Kaya ito, pagbangon ko, dumiretso ako kaagad sa labas at nakalimutan kong bagong tuli nga pala ako. Brandon, ang aga mo. Siyempre, Apollo, para makasama pa kita. Baka kasi matagal bago ako makabalik. Brandon, anong oras ba ang alis mo? Tara muna dito sa papag. Mamayang tanghali, Apollo. Kaya dapat magkasama lang tayo palagi sa bawat minuto. Kasi bilis ng oras. O nga, Brandon. Napakabilis ng oras. Anak, kumain na muna kayo ng kamote at saging. Wika ni tatay, nabitbit ng kakainin namin. Kaya ito, habang nasa papag kami, masaya lang kami na kumakain habang nag-uusap. Apollo, masakit ba? Hindi naman masakit. Nakalimutan ko nga na bagong tuli ako. Parang normal lang naman. Ganun ba? Patingin nga ako. Kaya ito, pinakita ko kaagad kay Brandon. Kaya lang, parang nandiri siya sa nakita niya. Apollo, bakit ganyan? Nakakatakot. Bagong tuli kasi Brandon. Kapag magaling na yan, iba na ang itsura niyan. Ipapakita ko na lang sa'yo pagbalik mo. Sige, Apollo. Kaya lang matagal pa yun. Ano naman kung matagal pa yun, Brandon? Basta, ipapakita ko sa'yo pagbalik mo. Sige, Apollo. Pero teka lang, pumikit ka. Bakit, Brandon? Baka may gagawin kang kalokohan, ha? Wala, Apollo, basta. Pumikit ka muna, dali na. Okay, sige. Kaya naman ito, ipinikit ko na yung mga mata ko. At mula sa sandaling to, may humawak sa kamay ko. Di ko tuloy napigilan na buksan ang mga mata ko. Kaya lang nakita ko si Brandon. Nakapikit lang din ng kanyang mga mata habang hawak ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung ano ang nasa isipan niya. Pero kung ano man yun, alam kong masaya siya. Kasi nakangiti siya habang nakapikit. Kaya naman, ipinikit ko na lang ulit ang mga mata ko. At nag-isip ako ng mga magagandang bagay. Mga bagay na nagpapangiti hindi lang sa labi ko, pati na rin sa puso ko. Apollo, okay na. Ang bilis talaga ng oras. Tanghali na. Kailangan ko na umalis. Brandon, mag-iingat ka. Babalik ka, ho. Oo naman. Babalik ako, Apollo. Sige, alis na ako. Teka,
Ihatid kita sa kalsada, Brandon. Lampa ka pa naman, baka mahulog ka sa pilapil. Huwag na, Apollo. Baka magdugo pa yan 2,000. Paalam sa'yo. Matapos sabihin ni Brandon ang salitang yun, lumapit siya sa akin at hinalikan bigla ang aking pisngi. At agad siyang tumalikod at naglakad papalayo. Habang ako, eto, naiiwang nakatayo habang nakahawak sa pisngi kong hinalikan ni Brandon. At ang mga luha ko nagsisimula na sa pagpatak na sumasabay sa bawat segundo. At ang tanging nasa isip ko, sana bumilis na ang mga oras para bumalik na ulit si Brandon.